Nako, yung mga aktibong senador at Senate President like Senator Jesus Escudero, pati ang dating senador, dating Senate President, napaka-veteranong senador, ilang dekada ng senador yan, si Franklin Drilon, nagsabi na rin na walang mali sa budget na pinirmahan ni Pangulong Marcos. At sinabi rin niya na hindi pwede yung blanco, hindi totoo yung blanco. Eto, pakinggan nyo, si Drilon po, piklawan-dilawan ito. Pero ngayon po ay sinusuportahan niya si Pangulong Marcos sa kanya sinasabi na walang illegal sa 2026 or 2025 national budget. Sa akin po, ang importante dyan, na ang enrolled copy o yung printed copy ng budget, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. At wala po question na yun, wala naman po blanco dun eh. Kaya sa akin po, valid ang budget. Hindi po pinadala kay Pangulo Marcos yung Bicameral Conference Committee report at talagang hindi po pinapadala yan. Ang pinapadala, printed enrolled copy. At kung ano yung printed enrolled copy, yan po ang controlling, yan po ang pinirmahan ng Pangulong Marcos. Kaya wala pong diferensya doon, lahat. Wala namang blanco doon. So, wala pong question doon. Ang sinasabing blanco ay sa Bicameral Conference Committee report, hindi naman po dapat pinapadala sa Pangulo yan at hindi inaktuhan ng Pangulo yan. Ang inaktuhan niya, yung printed enrolled copy. Yan. So, ibig sabihin so napakalinaw yun. Senate President, na alam natin na bihasang-bihasa sa paggawa ng batas at saka ng budget kasi dating Senate President at marami pang dati rin yung naging Executive Secretary kung di ako nakakamali o naging Justice Secretary. So ayun, malinaw. Katulad din ng mga sinabi ko na sa nakaraang video na ang BICAM report, yan ay hindi yan yung final. Ang final na pipirmahan ng Pangulo for signature ay after malinis, maayos ng Senado at Kongreso. Kasi pagkatapos po ng BICAM, iraratify dyan ng Kongreso yung kanilang version, yung version ng pinagkasunduan at iraratify din ng Senado. So doon sa iniraratify, pinagtitibay ng Senado at Kongreso, hindi yun pwedeng blanco. Yung committee report, maaari may blanco kasi draft yan. At yung niratified ng Senado at Kongreso, yun ang pinadala sa Malacanang at inaral pa ni Pangulong Marcos ng 1 linggo bago pinirmahan dahil meron niyang binito. Magbibito ba naman si Pangulong Marcos ng ilang provision ng proposed bill kung hindi nabasa lahat, kung hindi natingnan mabuti? Kaya nga 100% ito ay ginagamit lang ng mga anti-Marcos o kilala mga Duterte para sirain kasi nga mukhang wala na silang makitang issue pambanat sa gobyerno. Ngayon, ang challenge ng iba, yun naman din ang ating sinasabi, di punta kayo sa Supreme Court kung mayroon kayong problema sa General Appropriation Law. Tingnan natin kung papansinin ng Supreme Court ang BICAM report. Kasi yung BICAM report, hindi yan batas. Si Drilon, abogado yan, alam niya At saka si Drilon, mga kaibigan, yan ay talagang hindi original na Marcos, talagang piklawan, dilawan yan. Haligi ng Liberal Party ng Leni Group, di ba? Pero ngayon, kinakampihan na niya si Pangulong Marcos at pinaninindigang walang mali sa ginawa ni Pangulong Marcos na pagpirma sa national budget. Palagay ko dapat naman maniwala na kayo. Pero dahil nga tulad ng sinabi ko, na wala na silang ibang issue kung hindi itong budget ang pinalalaki, kaya pinipilit nilang mali pa rin. Ang tamang paraan at venue dyan, Korte Suprema, magpunta kayo doon. I-imagine lang natin, na itong budget na 2025, halimbawa, kayang ipatigil ng oposisyon at kakatigil ng Supreme Court, ano mangyayari sa buhay natin? Wala tayong pera. Reenacted budget. Tapos magsisimula ulit ang talakayan sa Kongreso ng budget. Patapos na yung Kongreso. Magre-resume ang 20 Congress sa July pa. Ibig sabihin, kalahating taon na wala tayong budget. Ano mangyayari sa pamahalaan? Ano mangyayari sa ekonomiya? Yan po yung malaking epekto. Kaya gusto siguro ng mga anti-Marcos palakihin ito. Pag wala tayong budget, magagalit ang taong bayan sa Marcos administration. Pag wala tayong pera, sisisihin ng gobyerno, so magagalit ang mamamayan pag nagugutom. Yan ang gusto nilang palabasin sa aking analysis at opinion. Gustong-gusto nilang galitin ng bayan laban sa administrasyon. Kaya patuloy na nililin lang nila
na ang taong bayan na sila ang tama. Sa tingin ba ninyo, magaling si Congressman Ungab kaysa kay Drilon, kaysa Escudero, kay Grace Poe, chairman ng Committee on Finance, at saka dating chairman ng Committee on Appropriation, si Saldico, at saka si Kimbo. Si Kimbo ng Marikina, Stella Kimbo, yan po isang ekonomista. Hindi yan papayag ng ganun-ganun lang yung budget. Ang Pangulo, sinuring mabuti yan. Si dating senador, dating congressman, finance secretary, economic manager, dumaan din sa kanya yan bago pinirmahan. National Economic Development Authority Secretary Balisacan. Di ba? Executive Secretary Lucas Bersamin na dating Chief Justice. Yan po yung final na pinagdaanan ng budget bago pinirmahan. Kaya nga, pag sila ang tinatanong mo, wala silang nakitang illegal. Ang nag-iingay lang at pinaninindigan nitong si Congressman Ungab yung kanya sinabi dahil magagalit sa kanya si Duterte kung hindi niya kayang panindigan. Dahil ako naniniwala, si Ungab ang nagsubo kay dating Pangulong Duterte para i-expose ito. Hindi yan legal opinion. Sabi ni ang palusot kasi ni Panedo, legal opinion lang ni Duterte. Hindi. Expose yan sa media. Nakakala puputok. Kaya malaking ngayon ang problema ni Ungab, Congressman ng District ng Davao, kung paano mapatunayan para makumbinsi niya si Duterte na tama yung ginawa. Ngayon, sablay. Bandang huli sila ang magsisisihan dyan ang pinaka-legal remedy dyan, magpunta kayo ng Korte Suprema. Question niyo itong budget na ito. Tingnan natin kung kayo ipapaniwalaan at makukumbinsi niyo maestrato ng Supreme Court kung tatanggapin ba ang draft or BICAM report kumpara doon sa General Appropriation Act na batas nang ginagamit na sa kasalukuyan. Okay? Ayun. Lagi ko naman sinabi sa inyo, ang Supreme Court makikialam lang kapag batas na. Aalamin kung tama yung batas o implementation, aalamin kung yung implementation na aayon sa batas. Yun ang trabaho nila. Yung mga garbage drop, yung mga proposal or talakayan, idea, habang ginagawa pa yung batas, walang pakialam ang Korte Suprema dyan. Kasi hindi trabaho nila. Exclusive sa mga congressman at senador, yung mga amendment, draft, suggestion, debate, idea, kasi trabaho nila yun, bilang mambabatas. Pero pag nagawa nila ang batas at mayroong problema sa ating salingang batas, pag may nagpetisyon, saka gagalaw ang Supreme Court. Sa implementation ng batas, kung naaayon sa batas yung implementation, alang problema sa Korte Suprema. Pero pag lilihis doon sa implementation ng batas na inaproba ng Kongreso, doon makikialam. Dalawa lang naman lagi sinasabi ng Supreme Court, unconstitutional or constitutional, legal or illegal. Ayan. Okay? Sana po maliwanag na sa inyo. Please like, share ng mga video ito, ng aking video, sa lahat ng aking mga channel para makarating po sa lahat ng Pilipino sa buong mundo. Tulay lang ako ng impormasyon sa aking paniniwala kailangan makarating sa inyo para hindi kayo mabudol ng mga makapili, mapanlinlang na grupo kung sino yan. Kilala mo na yan.